Nakikita mo yung kay ano. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen the fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang Tambalang, JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-18 ng Nobyembre, taong kasulukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO conducts ugnayan and mobile registration in Nagoya, Japan. CFO honors 18 media works and advocates in 2025 MAM Awards. CFO joins IACAT member agencies in planning for 2025. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas conducted mobile registration services and ugnayan sa Aichi on November 10 to 13 at the Philippine Consulate General in Nagoya, Japan. The CFO contingent set up registration and information booth to cater to walk-in constituents of the consulate, many of whom were permanent residents, long-term residents, and marriage migrants. Most of the constituents already obtained their residency status in Japan, but has yet to register with CFO. After which, the CFO team led the ugnayan sa Aichi
a seminar forum to touch base with the overseas Filipinos in Japan and present the programs and initiatives of the Commission. Senior Emigrant Services Officer Christine Gacer and Emigrant Services Officer Cleo Ann Kunan presented the mandate of the CFO along with its programs and frontline services. A financial literacy session was also delivered through a BDO representative. During the open forum, participants expressed their appreciation for the team's clear explanation of the CFO's distinct mandate and its difference from other migrant-serving agencies. Many acknowledged that they now understood that they are constituents of the CFO and expressed gratitude that a government agency specifically caters to their needs. They also shared issues faced by Filipino residents in Japan, particularly the challenges encountered by Filipino youth integrating into the Japanese educational system. Participants conveyed their hope for more frequent CFO visits or for the assignment of a CFO officer in Japan. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas announced the winners of the 2025 Migration Advocacy and Media or MAM Awards, honoring 18 outstanding media works and champions from 17 countries for their efforts in raising public awareness and chronicling the stories of the Filipino diaspora. The annual awards recognize the significant role of journalists, filmmakers, authors, and content creators in shaping public perception and highlighting the inspiring journeys of the overseas Filipinos. This year's winners were selected from 95 entries. The panel of judges was chaired by Secretary Ang, with officials and representatives from the Philippine Migrants' Rights Watch, Philippine Migration Research Network, Presidential Communications Office, and the Film Development Council of the Philippines. Winners for the 2025 BAM Awards include for Books and Publication category, for fiction, The Mimosa Crown by Laila Rispens-Noel from the Philippines. For non-fiction category, Diaspora Journey, Philippine Migration and Diaspora Narratives by Lorna Lardizabal Dietz, Laila Rispens-Noel, Cindy Wong, and Maya Butalid, also from the Philippines. For Best Book under the Non-Fiction Essay, Auslander, Mga Danas sa Alemanya by Al Joseph Lumen from Germany. For Best Newspaper, The Philippine Times of Australia, Alice Nicholas as the publisher. For Best Book category, The In-Country Orientation and Navigation or Icon Kit by the Philippine Consulate General in Barcelona, Spain. For television, film, and radio category, we have the show Kapuso Mo Jessica Soho for its segment Hello Love Dubai. Jessica Soho as host from the Philippines. For Best Episodic TV Drama Anthology, Maalala Mo Kaya for its Traffic Story, SIM Card, and Bintana episode. From the Philippines also, the Best TV Special Report, Pagbangon, Ibang Mukha ng Pagpapatuloy by Rhea Santos, Arvin Joaquin, and Paul Sarasa. Another winner is I Speak Pinoy by Cherry Domingo from GMA International, also from the Philippines. For Best Documentary, Home of the Brave by Baby Ruth Villarama. And another one for Best Category is The Nurse Unseen by Michelle Josue from the United States of America. Under the category Best Regular Radio Program, Immigration Law on Your Side by Attorney Flormi, Javier Diza, and Johan Saison from the United States of America. And for Best Podcast, Stronger Together, GMA Pinoy TV Podcast by Tony Pua. For the digital category, for the Best Website, Kababayan Multicultural Center by Kathleen May Clarete, Web Design and Digital Marketing Specialist from Canada. For Best Vlog, One Down by Leo Albea from the United States of America. And for the Best Advertisement from the BPI, Mas Magandang Bukas, Saan Man sa Mundo by the Bank of the Philippine Islands and Harrison Communications Incorporated of the Philippines. Finally, for Advocacy, Best Media Advocate, Mariton Pacheco from Canada, and Special Citation Award for Best Advocacy Youth Advocate, Emilio Baja from the Philippines.
The winners will be formally recognized by the CFO led by Secretary Dante Clink II in a special ceremony on December 11, 2025 in Metro Manila, timed with the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Join the Interagency Council Against Trafficking, member agencies in IACAT's annual R&R workshop held from November 12 to 14 at Canyon Woods Hotel in Batangas. The purpose of the workshop was to provide an opportunity to discuss the progress and achievements related to the implementation of Strategic Plan 4 and the 2025 Annual Work Plan. The discussions also focused on how these plans align with IACAT's overall goals in accordance with its monitoring, evaluation, reporting, and learning framework. The workshop also included an assessment of progress made in implementing specific key result areas, identifying accomplishments and challenges, and strengthening ongoing initiatives. The workshop concluded with a summary and next steps, outlining the action items to follow up from this workshop for 2026 targets. The CFO was represented by Migrant Integration and Education Division Senior Immigrant Services Officer John Nichols Ruelos, who presented the Commission's activities that aligned with the 2025 IACAT Work Plan. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pangunahing proyekto ng CFO, ang Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, o PAFIO. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live at babasahin po natin ito mamaya lamang. Tayo po ay kasalukuyang napapanood sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Upang bigyan tayo ng konteksto ng kanyang naging karanasan bilang isang PAFIO awardee, makakasama po natin si Ginoong Lord Leomer Pomperada, 2002 PAFIO Pamana ng Pilipino awardee. And magandang umaga po, Sir Lord Leomer. Magandang umaga rin po. Magandang umaga, magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ayun sir, siguro bago tayo magsimula sir, ano bang itatawag namin sa inyo, sir? Lord ba? Medyo hindi pa makaraniwan, pero Lord talaga yung tawag sa akin ng mga tao. Nakasanayan na ng mga nakakilala sa akin. Bahala na sa atin si Lord. Yun lang naman ang ibig sabihin. Siguro yun laging sinasabi sa kanya, no? Ayan, okay sir. lang ba, Lord? Lord, kayo okay na lang bahala po. sa atin. So, Lord, siguro, una muna, ipakilala mo muna yung sarili mo. Of course, isa ka sa mga pinakabata na naging PAFIO awardee natin. At siguro yung karanasan mo na rin na nagdala sa'yo para ikaw ay magawaran ng PAFIO award. Sige po, isa pong karangalan bilang isang kabataang Pilipino na ma-recognize ng CFO at ng Pilipinas ng PAFIO. Ako po ay taga-Antique, tsaka Iloilo. Lumaki po ako ng probinsya. Kinaray Nag-aral po ako sa Maynila ng Diplomacy at Consular and Diplomatic Affairs sa St. Benilde. Pagkatapos po noon, ako po ay nagtrabaho sa World Youth Alliance bilang director sa Asia noong ako ay 21 years old. Pagkatapos ng 2 taon, ako po ay napili ng aming global na organisasyon bilang mamuno, bilang presidente sa buong mundo ng World Youth Alliance. Isa po itong organisasyon ng mga kabataan sa buong mundo. Meron po kaming 1 milyon ng mga miyembro. At kami po ay, ang aming numero 1 advokasya ay i-promote yung dignidad ng bawat tao. So kami po ay grupo ng mga kabataan na naniniwala na kailangan natin
i-empower yung mga kabataan sa pamamagitan ng values education, character formation, and leadership. So, nag-migrate po ako, nag-move ako sa New York, sa Amerika, noong 23 years old ako. So, napakabata ko po noon, 23 years old. Wala po sa plano ko ang lumipat sa ibang bansa. Pero dahil sa trabaho ko, nabigyan ako ng imbitasyon. So, doon ako sa New York for almost mga 8-9 years. And during ng mga taon na yon, ako po ang namuno ng World Youth Alliance. Umikot ako sa buong mundo. At nagkaroon ako ng opportunity na mag-mentor ng mga kabataan sa buong mundo. Pumunta ako ng mga eskwelahan, ng mga youth communities, na kumausap sa mga lideres ng iba't ibang mga bansa para makatulong sa kanilang mga programa para sa kabataan. Lord, parang di ako sanay na masasanay ka na rin, masasanay ka na rin. Lord, bilang isang proud Antiqueño, ako'y nakarating na rin sa inyong lugar. Bilang isang proud Antiqueño, paano po na-i-impluwensyahan ng isang laking probinsya ang inyong pananaw sa serbisyo at pagiging isang youth leader sa world stage? Opo. Bago po ako umalis ng Amerika, tumawag sa akin yung tatay ko, si Papa, sa telepono bago ako mag-board ng eroplano. At sabi niya sa akin, wag na wag kong kalimutan lahat ng mga taong tumulong sa akin para to be who I am now. So, humility po yung isa sa mga values na talagang naturo sa akin ng mga magulang ko. At bilang isang youth leader na lumaki sa probinsya, everything po na nangyari sa akin, in my journey bilang isang youth leader, talaga po I appreciate it. I give value to it, whether it's the challenging ones or the good ones. And today, ang dami na kasing opportunities para sa mga kabataan. May internet, may social media, napakadali na lang mag-travel. So, sana mas maging active pa yung mga kabataan na encourage them talagang to create their own opportunities. Hindi porket galing ka ng probinsya, dapat hindi mo na maliitin yung sarili mo. Kasi minsan yun yung pinakamalaking challenge. Sabihin nila, ay, taga-Antique lang ako. Yes. O kaya sabihin nila, ay, taga-Pilipinas lang naman ako. 'Di ba? Sabihin nila, hindi ko kaya yan. So sa pamamagitan ng bastong pag-aaral, pagpupursige, at madaming dasal, kaya nating maharating ang ating mga pangarap. So bilang isang laking probinsya, actually ngayon po nasa farm ako namin, kaya baka marinig kayong mga manok, mga iba't ibang hayop sa background. Talaga pong masaya ako na nagkaroon ako ng opportunity para bumalik dito sa Pilipinas. Nung nasa Amerika ako, sasabihin ako ng mga tao, Lord, parang gusto mo ba maging Amerikano? Gusto mo ba magstay sa Amerika? At alam ko talaga na darating yung araw na babalik ako ng Pilipinas. At bumalik nga ako dito 2 years ago. And napakasaya ko po at ngayon, dito na ako sa Pilipinas ulit. Pero yung follow-up lang, Lord, yun nga, dahil laki ka ngang probinsya, we're not really discriminating, no? Pero meron kasing stigma lalo na dito sa kung dito sa Manila, no. Hindi ka ba naapektuhan na parang ito mga laking probinsya to, hindi to kayang sumabay sa may ganun pa rin daw I've been talking to several students na laking probinsya din, may na-experience silang kahit konti, may konting discrimination daw. Have you experienced that when you were studying at LaSalle? Yes, sadly, I did directly and indirectly. Pero kasi it really, I believe, it's a matter of perspective. So kahit sabihin nila na, ay, taga-probinsya ka, hindi maganda yung mga damit mo, hindi branded, di ba? Wala naman mga branded na damit. O kaya wala akong magarang sasakyan o kondo, di ba? Para sa akin, hindi ako nag-focus sa mga bagay na yon. Yes, So, tama. bahala na sila kung anong sabihin nila, 'di ba? Mga tao kasi ngayon talagang madaming komento, 'di ba? So, yung ginagawa ko, hindi lang ako nagpapa-apekto sa kanila. Talagang sabi ko, I will take it on as a challenge kasi alam ko na kahit taga-probinsya ako, kaya kong mapatunayan na kaya din namin makipaglaban sa mga taga Maynila. Daming At yun nga, nung first magagaling na trimestral bata. namin, nag-dean's list ako. Tapos yung mga iba kong kaklase, hindi pa nila alam na taga-Antique ako. So tatanong nila, Lord, saan ka bang paaralan? Nag-aral. So sasabihin nila, mga sikat na paaralan sa Maynila. Tapos sa huli sabihin ko na, actually, hindi ako nag-aral sa Maynila.
ng high school. Galing ko lang probinsya. At makita mo yung gulat sa mukha nila na nakita nila na grabe, ang galing din pala ng mga kabataan sa probinsya. yes. So, ako, I take it on as a challenge. And then, syempre, kailangan may humility pa rin para makita nila na hindi naman, ay, grabe yung mga taga-probinsya, mayayabang din, di ba? Kasi it can also go the other way around. So, kailangan balance lang ng pagpupursige, tsaka syempre, kailangan mayroon pa rin yung humility. Pero, at the end of the day, wag lang talaga magpa-apekto sa sinasabi nila. Tama. Ayun. So, ang ganda na pakinggan namin yung background mo na nagbigay sa'yo ng tatag. Patungo syempre dun sa isa sa mga nakuha mo na awards nga yung sa PAFIO Award. Ngayon naman, balikan ko lang kasi medyo may katagalan rin, 2022 pa yung naging award mo. Para sa ating mga viewers tsaka mga listeners, pwede mo ba kaming i-walk through ulit yung karanasan mo during the process nun sa PAFIO Awards? Lord, kasi isa sa mga ginagawa natin ngayon to dahil next year na mag-o-open na po ulit tayo ng nominations for PAFIO. I-announce na rin yan sa Month of Overseas Filipinos. At next year po, may ulit tayong gaganapin na ganun. So, can you walk us back doon sa experience mo? Doon sa PAFIO Awards, doon sa awarding, ganun? Oo. Actually, yung PAFIO talagang very rigorous talaga siya na search talagang. Grabe ang daming documents na kailangan i-submit. Tapos, yun, yung sa embahada pa lang or sa konsulado, sa ibang bansa, kailangan, alam mo din kasi may initial deadline din sila para i-review yung mga documents. Minsan nila alam na meron palang initial deadline. So, kung meron ditong gustong mag-nominate o kaya mag-apply, coordinate kayo agad sa inyong konsulado o embahada na malapit sa inyo. Ayun, para at least early on, meron na kayong Oo. idea kung ano ba yung mga importanteng mga dates. Para sa akin, isang malaking kalangalan na na-recognize ako kasi na-recognize ako nung PAFIO, 30 years old pa lang ako noon. Tapos nung awarding ceremony, tulad ng mga dating awarding ceremony, syempre majority ng mga awardees talagang yung mga matagal na sa pagsiservisyo. So nung una, sabi ko nga, kaya ko kaya manalo dito, 'di ba? Bakit mag-apply, 'di ba? Ang bata ko pa, 'di ba? Hindi naman ako sobrang sikat o importanteng tao, 'di ba? Kumpara sa mga ibang nanalo like mga sikat na scientist o kaya mga head ng malalaking mga institusyon. So para sa akin, yung goal ko, bakit ko tinanggap yung pag-nominate sa akin ng isa kong mentor dati sa Pilipinas, ay sabi niya sa akin, kailangan mapalabas natin yung kwento mo and yung advokasya mo na you're never too young to lead. Na hindi porket bata ka, okay lang na gawin mo kahit anong gusto. Ngayon, madami tayong mga kabataan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At madami sa kanila, maraming mga shared struggles, 'di ba? Na mawala sa pamilya, homesickness. So sa pamamagitan ng awards tulad ng PAFIO, binibigyan natin ng inspirasyon at hope, pag-asa na kahit na isa akong Pilipino na sa ibang bansa, bago lang ako doon, pero kaya ko din magpursige at magtrabaho ng maayos. So, yun, inawardan kami sa Maynila at matagal kasi na hindi nagka-awarding kasi nagkaroon ng pandemic noon. So, madami kaming inawardan nung batch namin. Kami at ang pinakamalaki. At madami ako doon na-meet na mga grabe, ang gagaling din ng mga Pilipino. Yung iba sa kanila talagang naging kaibigan ko hanggang ngayon. Yung isa nga sa kanila, si Dr. Albert, isang outstanding scientist, young scientist ng Philippines, pupunta dito ng Antique at the end of the week kasi meron kaming project on Innovation Congress para sa mga kabataan. So, nakita nyo na kahit na inawardan kami noong 2022, nagpatuloy pa rin So, yung mga connection may namin. nabuo kayong at network ng mga awardees. Yung network. Oo. So, imagine 2022, ngayon 2025 na, pero meron pa rin kami mga proyekto na ginagawa at ito kasi yung parang, hindi kasi siya tatapos sa PAFIO eh. Parang ano lang yun, parang temporary, pang-pause lang siya. Pero ito kasi talagang passion namin to, advocacy namin. So, patuloy pa rin yung ginagawa namin. Lord, correct me na lang kung mali yung nakita ko sa research. So, ikaw ay Global President ng World Youth Alliance. Tama ba ako? Tama po. Oh, yun nga. Bilang Pangulo ng World Youth Alliance, paano po ninyo ipinaglalaban ang konsepto ng human dignity? Ano po ang pinakamalaking challenge na hinarap ninyo? Magandang tanong po ito. So, dalawa po yung primary ways kung paano kami nag-advocate for human dignity. Yung una po is through
policy, advocacy, and lobbying. So kami po nag-represent ng mga kabataan sa United Nations, sa European Union, kahit sa mga iba't ibang parliaments para mag-represent ng mga kabataan. So kung mayroong mga importanteng mga discussion related sa youth, tulad ng education, entrepreneurship, sumasali po kami. Kasi minsan yung kulang po is wala pong boses, yung mga kabataan. Tapos yung pinag-uusapan na rin yung kabataan, pero wala din yung kabataan. So kailangan po talagang may representative. And pangalawa, meron kaming mga educational programs. Yung isa po dito is yung Human Dignity Curriculum Program. Honored po ako sabihin na sa Philippines po, yung World Youth Alliance ay isa sa mga nag-contribute sa pagsulat po ng GMRC and Values Education Law na pinasa noong 2020. So ito po ay isang napaka-inspiring na batas kasi sa tingin ko walang ganong klaseng batas kahit saan sa buong mundo, sa Pilipinas lang, na tinuturo yung values, 'di ba, from grade 1 hanggang high school. At nakikita naman natin ngayon sa mga balita na ito talaga yung numero 1 na problema ng bansa natin, 'di ba? Yung saan ba patungo yung mga kabataan? Nakikita natin madaming mga issue, siguro mga gangs, mga mental health, 'di ba? Hanggang sa yung pinaka grabe na talaga na yung iba sa kanila nagko-commit ng suicide o depression. Minsan pumunta ako sa isang paaralan, sabi sa akin ng mga teachers doon, may mga estudyante daw sila, mga grade 3, grade 4, pupunta sa kanila, sasabihin na, teacher, I'm depressed, 'di ba? Mapapaisip ka, grabe grade 3 pa lang to, tapos depressed na siya, 'di ba? Nakakalungkot. Paano pa kapag nag-high school na siya? So sa pamamagitan ng programa ng World Youth Alliance tulad ng Human Dignity Curriculum, na libre naming binibigay sa lahat ng mga paaralan dito sa Pilipinas, gumagawa kami ng stable foundation for the future. Nakikita naman natin na madaming mga kailangan ayusin pa sa Pilipinas at magagawa natin to kung yung susunod na henerasyon ay handa para harapin yung bukas. Lord, when you say pinupush niyo yung Human Dignity Curriculum, are you saying na you're also actively doing legislative work or lobbying for the passage of appropriate laws to implement this? Kasi parang ang impression ko is you are pushing for a revision ng basic curriculum para gawing heavy sa values kasi 'di ba parang recently may mga lumalabas sa social media na bakit di natin gayahin yung Japan na talagang binubugbog yung mga bata from kinder to grade 4 ng values and character development bago yung talagang rigorous academic work. Ganyan bang ginagawa ng grupo nyo? Opo, ganyan po. Ngayon po, dahil napasa na yung GMRC tsaka Values Education, meron na pong mga introduction ng mga concepts ng human dignity. Pero niniwala po kami na kaya pa siyang mas strengthen. So yung ginagawa ko po ngayon is we lobby. Meron po kami mga pilot na mga probinsya sa Pilipinas. At yung ginagawa po namin is sa mga probinsya pong ito tulad ng Antique, gumagawa po kami ng local na ordinance na ini-institutionalize yung paggamit ng mga modules ng human dignity curriculum para pumaturo siya sa lahat ng paaralan at may isali officially sa curriculum ng public schools. So may team din pala kayo ng may team din kayo ng parang demonstration teachers para ipakita paano tinuturo yung curriculum. Yes, meron din po. Isa po ako sa mga nagtitrain din sa mga teachers natin. Umiikot po ako sa buong Pilipinas para po dalhin yung programang to at ito po yung mga pilot sites namin. Doon po kami nagsasample ng testing, ng impact, and meron din kaming ginagawang research component para makita ba namin talaga bang nagbabago yung mga kabataan. Kasi based sa initial namin na experience the past 2 years, meron ng mga teachers, mga magulang na lumalapit sa amin at sinasabi nila na, Sir, nagbago yung anak ko. Dati hindi to naghuhugas ng pinggan. Ngayon naghuhugas na siya ng pinggan. Dati sumasagot to. Ngayon, paminsan-minsan na lang, ganyan, di ba? So, meron hindi kasi nasagot ng wait lang, Wait lang. So, yun. So, kapag nakita kami ng mga kwentong gano'n, syempre nakaka-inspire siya, di ba? At sino ba namang hindi gusto na mangyari to, hindi lang sa Antique, hindi sa buong Pilipinas. Kaya yun po yung trabaho ko ngayon. Ayun, napakaganda ng programa tsaka hangarin nyo, Sir Lord, no? Siguro kasi,
medyo kinukulang na tayo sa oras at alam ko marami ka pa rin gustong Oo nga, talakayin, no? Lagi tayo kinakabos sa oras. Ano na lang siguro, Lord, bukod dun sa ginagawa nyo sa World Youth Alliance, ano pa ba yung mga pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Pwede nyo na siguro rin i-plug ngayon sa programa natin. Baka may mga iba po kayong mga activities or mga events na kinakalokohan. Kanina, sinabi nyo nga po na ang batchmate ninyo po, si Dr. Albert, kasama nyo sa isang programa or forum or seminar po yata. Innovation lab yata yung ginagawa nila. Opo, tama po yan. So, nung bumalik po ako ng Pilipinas, madami pong mga nag-open ng mga bintana at mga pintuan para magserbisyo. So, isa po dito sa Antique, miyembro din po ako ng Junior Chamber International, Antique Cruhay o JCI. Ako po yung magiging presidente next year. And isa po sa pinupush po namin na advocacy sa Antique is Presidente yung Innovation and Startup Ordinance. Marinig niyo po minsan sa mga probensya, kulang na yung trabaho, wala kaming trabaho, pero gusto namin encourage yung mga kabataan, ano yung magagawa nating trabaho para matulungan yung sarili natin at yung community natin. So ngayong linggo, sa Friday hanggang Saturday, nag-organize kami ng first ever na Ignite Young Innovators Congress sa Antique. We're expecting mga between hundreds of young people. Simula po to grade school, high school, college. Natuturuan sila on entrepreneurship, innovation, and meron din po kaming pitch competition kung saan yung mga bata, kung meron silang mga idea na creative, pwede silang mag-pitch. Kailangan matest yung creativity nila. So, si Dr. Albert is one of our speakers din this coming Saturday, and very excited kami na makapunta siya. Aside dyan, meron din kami mga iba't ibang proyekto na ginagawa dito sa Antique. Last week, nagkaroon kami ng Deaf Awareness and Filipino Sign Language Training kasi isa din ako deaf advocate. Pagkatapos, nagpropose din kami dito sa munisipyo na mag-develop ng first ever public children's playground kasi wala pa pong playground sa aming munisipyo na capital town ng Antique. So, sa San Jose? Naprobahan naman ng munisipyo, so kami po yung nag-develop ng buong plano for free with a group of architects, and we're very excited, for projects like this kasi nagrereklamo tayo, puro social media yung mga bata, kaya na wala naman silang playground, 'di ba? So ito po yung mga ginagawa ng mga proyekto para makatulong po sa gobyerno at sa mga communities kasi bawat isa naman sa atin may role, and kung meron pang mga nakikinig sa atin na gustong sumali sa Congress o kaya mag-avail ng Human Dignity Curriculum, pwede po silang mag-contact na lang sa amin sa World Youth Alliance o kaya sa aking email, lord@wya.net o kaya sa aming Facebook at website. At very welcome po sila na makipag-collaborate sa amin. Pwede mo palang i-email si Lord eh. Oo nga, pwede i-email natin si Lord. Lord, para sa mga kabataang Pilipino lalo na sa bayan mo sa Antique na nangangarap din na maging isang global leader katulad mo, ano po ba ang advice na maibibigay mo sa mga kabataan na malayo pa yung tatahakin? Ayan. Siguro yun yung parang pinaka-closing advice mo rin sa ating mga tagapakinig. Yes. Isa po sa mga motto ko in life is the greatest fulfillment is not merely in achieving our dreams but helping others achieve their own. Oftentimes po yung mga kabataan ngayon, we chase so many dreams, right? To have a nice house, to have the best education, to go around the world. Pero at the end of the day, yung totoo pong makapagbibigay sa atin ng ligaya is not just for us to be successful, pero also paano natin matulungan yung mga tao na lalo na yung walang-wala o kaya yung mga kapitbahay natin, paano natin sila matulungan na ma-achieve din yung mga pangarap nila. So yung advice ko lang po is really to keep persevering para mas maging mahasa pa yung mga talento ninyo bilang mga kabataan. At pagkatapos, kung nahasa nyo na yan, syempre huwag nyo lang gamitin para sa sarili ninyo. Kailangan gamitin nyo to para makatulong din sa inyong community at makapag-train pa. Kasi naniniwala ako na great leaders create greater leaders. Yes. Malalaman natin kung magiging maganda yung kinabukasan at naniniwala ako na kaya pang magkaroon ng brighter Philippines kung ngayon pa lang i-train na natin yung mga susunod na henerasyon. So, keep studying hard and help use your talents to contribute to your community. And most of all, do your best to help in a little way kahit sa kapitbahay mo, sa classmate mo. Kasi change doesn't have to be big like globally tulad ng ginawa ko. Changing the world starts in our own homes, in our own communities, in our own classrooms.
Lord, meron lang akong last request sa iyo. No? Dahil Yes, tayo ay marami namang nakikinig dyan sa inyong lugar at marami ding Antikenyo all over the world. Pwede mo bang bawatiin ang ating mga kababayang Antikenyo sa wikang Kinaraya? Sige po, mayad nga aga sa tanan nga nagapamati ka namon nga mga taga-Antique sa bilog ng kalibutan. Kabay pa nga kung may oras kamo or may tiyempo nga maguli ri dya sa aton nga probinsya, welcome gid kamo. Kag kabay pa nga biskan diin kamo mag-agto, ano inyo nga madamtan, kailangan palanggaon tagid ang Antique kag hindi ta paglipatan kung diin kita naghalin. So durog nga salamat sa tanan nga mga Antikenyo nga gapamati kag nagabulig ka namon sa tanan namon nga mga programa. Duro-duro gid nga salamat. Maraming salamat. Salamat gid. Lord, at alam mo kasi kaya kita pinabati ng sa wikang Kinaraya nga ba tawag doon? Kinaraya, tama po. Kaya kita pinabati kasi yung mga overseas Filipinos na matagal nang hindi nakakauwi dito, lalo na kung hindi pa nakakauwi sa Antique, gustong-gusto nilang marinig yung sarili nilang dialekto. Lalo na live, no? Oo, sa programa. Lalo na kung ikaw lang mag-isa dun sa isang lugar, minsan namimiss mo na may kausap ka sa sarili mong lingwahe. Kaya malaking bagay yung nakarinig sila ng pagbati mula sa iyo, Lord. At alam nilang hindi sila papabayaan ni Lord. Yun? Wala ka naman. Maraming salamat po sa akin ngayong umaga. Binigyan mo kami ng oras. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin namin mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli po, ito po ang serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.